Hello mga kabibig, welcome back sa bagong YouTube channel. Ito na ang ating pag-uusapan ngayon, panibagong kaso. Panibagong kasong isasampa kina Jinky Luistro at mga kongresista. Naku po, iba na. Ito na ang sinasabi natin mga kabibig sa ginawang mini trial. Si Jinky ang nagsabi ng mini trial na hindi naman na tayo, di ba? Nakikitaan ito ng probable cause ng mga ilang tao na pwede silang sampahan ng kaso. Naku po, sabi ni Jason sa mga kabibig, i-share ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Mr. Jason sa hinggil sa kahapon na hearing sa mini trial ni Jinky Luistro. Sabi ni Mr. Jason sa, after yesterday's HOR mini trial, it strengthened our resolve to now file a case against Representative Jervel Luistro and the Justice Committee before the court. Naku po, their wanton disregard of the Constitution, their own House rules, and other laws is too much to ignore. Their foolishness and disrespect for the rights of other people, including their colleagues, must be stopped. Theirs is a mockery of democracy, the fundamental laws, and the convention of decency, and the value of respect. Nakakaputang ahem na sila. For the love of country and the Filipino, let's go to the court mga kwehong abogado at mga ati kong abogada. Halaka. Kung si Jason sa magsalita ba, meaning meron talaga yung nakakuha iyan ng mga reliable sources na information na posibleng meron na talagang magsasampa ng kaso. Naku po, paano yan, Jinky Luistro? Panibagong kaso, hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat, sabi ni Jinky Luistro, mga kabibig. Kaya nga, naku, parang niluluto na yata ng ibang abogado dyan ang posibleng kaso para kay Luistro. Alam nyo kabibig, may napansin si Cathy Binag. May napansin si Cathy Binag kabibig sa nangyari kahapon sa sa hearing. Meron siya napansin na parang iba. Iba ang takot ba sila kay Marcoleta? Takot ba sila kay Paulo Marcoleta? Takot ba silang magtanong si Paulo Marcoleta kay Madriaga? O ito ito yung napansin ni Miss Cathy Binag kahapon. Ako po, lahat tayo ay nag-oobserba ito. Kinig tayo. Hi everyone! Ako lang ba nakapansin? Kasi pinapanood ko yung hearing sa HOR kanina. Napansin ko, nung umupo si Kong Paulo Marcoleta sa tabi ni Madriaga, pinalipat si Madriaga ng upuan. Then, nung si Kong Paulo Marcoleta na yung magsasalita, pinauwi si Madriaga. Nahalata nyo, dun palang kitang-kita nyo na bias na, parang pinag-iingat nila na hindi matanong si Madriaga ng mga tao, no? Para hindi magkamali. Kitang-kita ko rin yung body language. May psychological effect kasi kapag meron kang tinatago, sa sarili mo. Like, ninenervyos ka, or kapag ayaw mo magkamali or makalimutan yung mga bagay-bagay, hihinto ka in the middle, tapos iiyak ka habang nagbabasa ka. Akin yun, diba? So, then, alam mo yung tinatry din nilang i-suppress si Kong Paulo Marcoleta kasi obviously, kitang-kita na natin talaga dito ng bias ang hearing na to. It's a mini trial to character assassinate the family Duterte. Halatang halata, mga ma'am, sir. Huwag kayong masyadong kumpiyansa kasi may karma po. God bless everybody. Hala, napansin din pala ni Miss Cathy Binag yung mga yung mga mannerism, yung pag-iwas ni Ramil Madriaga or iniwas si Ramil Madriaga kay Kong Marcoleta. Sayang ang opportunity. Hindi na tanong ni Marcoleta si Ramil Madriaga kasi pinaalis na. O di ba? O eto,
Ito ang pasabog ni Congressman Leandro Leviste hinggil sa impeachment, hinggil sa hearing na ginanap kahapon. Ala ka! Marami na nagsalita mga kabibig. Naku, paano ito i-consume? Paano ito sasagutin ng Justice Committee? O ito si Leandro Leviste. Actually, ang share ko sa inyo, secret lang, is yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct. Oh. Sa Senado. Impeachment, Congressman Leviste. Ano pong ang mga reaction nyo sa impeachment na ito against VP Sara? Actually, ang share ko sa inyo, secret lang, is yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct. 16 votes ang kailangan, mga kababayan, ayon sa konstitusyon sa pagtanggal ng impeachable officer, 16 senators. Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So 14 na lang ang number nila. 14 is number 14. So kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Baka wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang Nanalo. uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Yan ako. Kahit gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha. Pero ito naman, uulitin ko. Kayo mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara? Tumpak. Yan dapat ang pag-iisipan ng mga kongresista ngayon. 2 taon kay BBM or 6 na taon kay VP Sara. Hindi lang after kay VP Sara, baka after sa termino ng VP Sara, baste Duterte na ang susunod. Kung maging maganda ang pamumuno ni VP Sara, of course, ayaw nating palitan ng ibang pangalan, kundi may pangalang Duterte. So, for example lang ha, after VP Sara, baste. After baste, Polong. So mga kongresista, mag-isip-isip kayo. Kahit na for example, ma-impeach si VP Sara, meron pang ibang Duterte ang pwedeng susubok sa pagiging president sa 2028. Wala kayong kawala. Kaya mananagot talaga kayo. Yung gustong ma-impeach si VP Sara, nako, nalista na yan. Who is obviously the woman to beat. Obviously, the woman to beat. Ito ha. 6 na taon ni VP Sara. Mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara. Who is obviously the woman to beat. Tama. Diba? Tama. By the way, kabibig, ito pala yung reaction ni Attorney Rowena Guanzon. Kay Madriaga ha, makinig tayo. Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Hawak mo naman ang script. Hawak mo ang script. Hawak ko ang script. Hawak ko ang script. Oy. Ano naman ang kinalulungkot mo? Talagang may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya dati ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o kamag-anak ba siya o driver ba siya. Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya ng daang-daang milyong peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Tama. Paano mo masasabi ng perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita
kung saan Tama. yan kinuha. Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat ba ng affidavit ni Madriaga admissible lang. May affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Extra tulog. Extra power time. Yung ganon. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee, akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano True. pa itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student tsaka violent daw sa klase. Bakit? Classmate mo ba siya? Alam mo, kung hindi ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to. Hawak mo ang script, Madriaga. Hawak mo ang script. Sige. Tama, hawak ni Madriaga ang script. Pero sabi ni Attorney Jinky Luistro, hawak natin ang beat. Ay, hawak natin ang beat. So, ito naman si Attorney Respicio sa kanyang komento hinggil sa kahapong hearing kabipig kay Madriaga. Makinig tayo kay Attorney Respicio. Go! Fanatic siya ng mga Duterte simula nung umpisa pa lamang. Isa siyang leader ng isang organisasyon na fan ni VP Sara Duterte. Kaya meron silang mga selfie. Kaya meron silang mga pabate, pa-shout out. Pero hindi sila close. Kasi kung close sila, yung shout out na yun, walang ganong shout out na nakasulat pa ang pangalan. Tatawagan yan o ita-text ng personal. At Tama. yun ang ipapakita niya. At kung talagang close sila, yung mga thank you ni VP Sara Duterte, hindi through formal email. Correct. Ini-email siya nung inauguration. Thank you so much formally, Dr. Madriaga. Kapag close mo ba yung tao, ganun mo babatiin? Hindi. Ang tanging relevance na lang naman bilang witness ngayon ay para establish na close sila ni VP Sara Duterte para magkaroon ng credibility na siya daw yung inutusan na mag-distribute ng pera. True. Pero hindi niya sinabi dun sa kanyang supplemental affidavit kung sino ang nag-utos sa kanya. At hindi niya rin sinabi sa kanyang supplemental affidavit paano niya nalaman na yung perang i-distribute niya ay yun mismo yung confidential funds. Correct. Walang nakalagay. So paano mo masasabi na yun ay galing sa confidential funds at Agree. yun ay utos ni VP Sara Duterte? At most, ang kanya lamang na-establish ay isa siyang fanatic na feeling close. Day in, day out, Feeling idol. close. Ako rin, ang daming nagpapa-selfie sa akin, nagpapa-shoutout, personalized pa. Pero ibig sabihin, close ba kami? Hindi po. Tama. Kami ni VP Sara Duterte, may picture kaming nagkakamayan din kami. Meron pa kaming private lunch. Pero masasabi ko ba na personally acquainted siya sa akin? Hindi po. Hindi Correct. ko kiniklaim iyon. Dahil introduce lang ako sa kanya, wala kaming malalim na usapan at matagalang usapan, wala kaming relasyon. That alone, ibig sabihin kung ako nga, hindi ko maklaim na close kami ni VP Sara Duterte o meron kaming transactions. Ito pa kayo si Ramil Madriaga na puro selfie lamang. Hindi siya credible witness. Dahil Puro kahit sabihin selfie. natin na pwedeng mag-witness ang isang taong nakakulong dahil sa isang seryoso na kaso, magagamit natin yon bilang basis ng bias dahil malaki ang motibasyon na iniipit siya ngayon. Correct. Isipin mo, desperado siya ngayon, nakakulong siya sa isang kasong napakabigat na for which hindi ka pwede makapag-bail ng ganun-ganun lamang. Malamang Correct. na deny yung kanyang petition for bail. Hindi siya makapag-bail. Ang kanyang kalayaan at kaligtasan ay hawak ng gobyerno ngayon. Baka patayin siya sa loob kapag hindi siya sumunod sa gobyerno. Agoy. So nakita ng gobyerno ang pagkakataon na itong tao na ito may mga konting selfie kay VP Sara Duterte. O, sige, Supporter gamitin siya ng lang mga natin. Duterte before. Pwede natin siyang gawaan ng kwento at gawin para establish yung kanyang kredibilidad, yung mga past pictures nila. Kahit ako pwede akong mag-imbento ng mga kwento ng pagbigay at pag-distribute ng pera. Pero kung wala kang mga detalye, halimbawa, kung nakapagbigay ka ng mga selfies at mga shout-outs sa videos, bakit hindi mo nalang ipakita yung call logs mo? Yung mga private text messages nyo? Correct. Ayun. At itong mga ito, bakit ang mga ipinapakita mo pa yung mga post pa sa Facebook ng mga meeting ninyo? Correct. Ako, ang dami ko ng meeting sa kahit na kani-kaninong tao. So, ibig sabihin ba, pwede kong ipakita lahat yun para ma-establish na may personal kaming relasyon at masasabi ko rin na inutusan nila ako na mag-distribute ng pera? Hindi po. In other words, hindi po niya na-meet yung required na proof na ma-establish na in close operational proximity siya kay VP Sara Yan Duterte na. para masabi na nabigyan siya ng credible instructions na mag-distribute ng pera. Kung yun mismo yung kanyang status as bilang close operator ni VP Sara Duterte, hindi niya ma-establish, the rest ng kanyang testimonya ay hindi pwedeng paniwalaan. Kasi sabi niya lahat ng bank accounts nasa pangalan niya. Pero ipakita mo sa akin yung documentary trace niyan kay VP Sara. O nasaan? Kahit ako, ang dami ko ring bank accounts at marami ring yaman na pera, pero hindi ibig sabihin na instruction yun ng mga Duterte, hindi ba? Kasi obviously, itong tao na ito may mga negosyo,
may mga koneksyon, baka kalokohan pa yung ginagawa niyang gawain noon, kaya maraming pera at maraming bangko. Pero hindi ibig sabihin na proof yun nag-aling sa mga Duterte yung mga instruction at mga movement ng pera. Baka siya mismo yung gumagawa ng kalokohan. Oh, posible. Nako. So yun lang kabibig ang ating libak-libak for na maghanda-handa tayo ha. Baka later, tomorrow, the next day, may bago na namang sasampahan ng kaso. Di ba sabi ni Jason sa maghanda-handa, Jinky Luestro at Justice Committee. Nako po. Yan lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.